Bago raw naabot ni John ang karangyaang tinatamasa niya ngayon, dumanas muna siya sa matinding paghihirap. Hanggang sumailalim daw siya sa isang seminar mula kay Tolly Burkan, ang tinagurian daw Father of Global Firewalking Movement. Patunay lamang na ang ganitong klasing motivational seminar kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Dito na raw siya nagsimulang sinuwerte. Yung isip natin ay parang isang magnet. Kung ano yung binibigyan natin ng atensyon araw-araw, kung ano yung lagi nating iniisip, yun ang nangyayari sa buhay natin. How many of you would like to earn more than 1 million pesos every month? Taas na. Ang paniniwala ni John, takot ang pangunahing humahadlang sa ating pag-asenso. Pero maliban sa paglalakad sa apoy, nagtuturo rin siya ng iba't ibang paraan kung paano talunin ang ating mga pangamba. Katulad ng pagbali ng palaso habang nakatutok sa lalamunan. Ready? 1, 2, 3, go! Yes! May ilan na bigo nung una. Alright. Oh, teka lang. Pero sa huli, napagtagumpayan din nila at napasigaw pa sa tuwa. Sa pamamagitan din daw ng pagbaluktot ng bakal na nakatukod sa leeg, maaari rin daw daigin ang anumang nararamdamang nerbiyos o pag-aalinlangan. Go! Halatang kabado ang mga kasali sa workshop. Okay, ready? Ready? Hey, Power! okay, medyo malakas yung tulak mo. Ready? Hey, go! Go! May ilan ding napaiyak pa matapos magawa ang mukha raw imposible. Ano masasabi ninyo? Grabe. Ano po? Achieving pa na talaga lahat ng pangarap ko. Ba't po naiiyak? Natutuwa ako kasi alam ko, I'm sure talaga lahat ng dream ko this year. Kayang-kaya ko. Kaya ko man. Pero hindi lahat sang-ayon sa paraang ito ni John. Ayon kay Dr. Agnet Peralta, isang physicist, lubha raw mapanganib ang mga paraang ito ni John para lamang tanggalin ang daga sa dibdib. Wood chopping kasi manipis lang yung kahoy na yan eh. Pwedeng mabali yun easily pag may puwersa kang malakas. So, hindi rin yun problema. Madaling magawa yun. In fact, kung meron lang umupo nga doon na mabigat, pwede mabali din yun. Yung metal at saka yung arrow, meron silang tinatapat nila doon sa buto natin. Kasi yung buto, syempre, yun ang pwedeng magbigay ng puwersa. So, pwede nilang mabend. At saka, mahaba yung arrow, mahaba rin yung metal rod, kaya pwede mo talagang mabend yun kung meron kang puwersa that will cause the bending. Ang gusto ko lang ma-warn ng mga tao kasi kung na-misplace yung dulo nung arrow at saka yung dulo ng rod, sa halip na tumama lang doon sa buto na portion, tumama dito sa windpipe, nako, magkakaproblema talaga yan kasi baka hindi makahinga o baka nga masabutas pa nga yung windpipe. Pero dahil sa pangakong pag-asenso, marami pa rin ang naglakas loob na subukan ng iba't ibang mga stunt na ipinapagawa sa mga seminar ni John. Katulad ni Krelin, sales lady. Lahat gagawin daw niya, makaahon lang sa hirap. Siya rin daw kasi ang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya. Napakahirap kasi lagi mo sila kasama. Hindi mo sila makakasama sa bawat pasok man or kahit anong okasyon. Hindi mo sila makakasama kasi kailangan mo talagang magtrabaho. Kaya kung sakali umasenso ka,
Kaya kung sakaling umasenso talaga at marating yung gusto ko talagang magkaroon ng sariling bahay at lahat-lahat na gusto kong magkasama kami lahat. Katunayan, para makadalo lang sa seminar ni John, ipinangutang daw niya ang discounted na 15,000 na ipinambayad niya rito. Habang lumalakad daw siya sa apoy, nararamdaman daw niyang malapit na siyang umasenso. Ang 25 anyos namang si Jake, dati raw, totorpe-torpe siya. Pero nung sumali sa seminar ni John at naglakas loob na lumakad sa apoy, lumakas ang kanyang self-confidence. Matapos nga daw niyang mag-firewalking, nasungkit niya ang puso ni Johan para maging kanyang kauna-unahang kasintahan. Nung ginamit ko yung mga tinuro niya, talagang naka-attract rin talaga ako nung gusto ko kasi financial yung gusto ko eh. Nangyari, nakilala ko pa siya through business. Siyempre, nahalata ko, ang ganda. Hinimok din ni Jake si Johan na subukan ang training ni John. Naniniwala kasi si Jake na lalo pa raw nitong mapapaganda ang takbo ng kanilang relasyon. Pinag-relax muna ni John si Johan. Yung kalmado na ito, walang pagdadalawang isip na lumakad si Johan nang walang sapin sa paa sa nagkalat na bubong. Okay, very good. One more step to your left. Okay, one more. Ready? Go. Alright! Nung nalagpasan ni Johan ang pagsubok, ipinakita niya sa amin na wala siya ni katitingmang sugat sa paa. Pero ayon pa kay Dr. Peralta, hindi naman daw talaga ganun ka-imposible ang mga pinapagawa sa seminar na ito, katulad ng paglalakad sa apoy. Walang danger dyan kasi nga, hindi siya masusunog eh. Naglalakad siya over coal, pero yung coal natakpan ng ash. So yung ash will cool off the heat from the coal. Pero yun nga, yung coal itself, hindi na napakainit niyan eh. Hindi naman flame yung nilalakaran niya, wala namang flame eh. So okay lang yun, hindi sila, it's possible, kahit sino pwede maglakad. Since ang ginagamit nila, yung kurbado na bote, may kurba yun eh. Hindi yung basong nabasag na mas maraming tusok-tusok. Hindi ba ang tapak niya diretso? Diretso. Pag ganun, hindi ka mahihiwa. Meron pa isa. Mabagal maglakad sa mga basag na bote. Bakit? Pag naglakad ka mabagal, yung iyong yung pressure ng paa mo, nagkakaroon yung glass sa ilalim ng repositioning. May ilan namang hindi kumbinsido sa ganitong paraan ng pagpapalakas ng self-esteem. Ang isang tao mababa ang self-esteem, talagang maraming takot. Yung mga takot na yun, nakakapilay sa kanilang success of buhay. The danger there is, you don't know. They are not guarantee na when you do them, you will be successful. Oo, magagaranti na lalakas ang loob mo. Pero is this for temporary or is this for lifetime? Kung temporary mo lang makakonquer yung yung fear mo, it's still useless kasi haharap-harapin mo din yan pag dumating ulit sa iyo yan eh, 'di ba? So, for those who do not believe, it's not our concern anymore. Kumbaga, yun nga, sabi ko, pinakamaganda niyan, come over and join us and see for yourself. Pero sa hirap ng buhay ngayon, lahat susubukan ng iba, umasenso lang. Pero sana, huwag kalilimutan ang tunay na sikreto ng pag-unlad. Nasa ating pagsusumikap. Oh my God, yes, I can! Susunod, ang Cebu Dancing Inmates nakipag-showdown sa Sex Bomb Dancers.